Salamat sa Diyos sa umagang ito na tunay na ang pagpapala ay araw-araw, mga kapatid. Good news, no? Good news lagi eh. Kaya nga yung gospel is good news. Yun ang tawag to. At alam natin, mga kapatid, araw-araw may plano ang Diyos na maganda. Amen? Naniniwala ba tayo may plano ang Diyos? Yes. That's the good news. God is always available, no? Every day, sa tuwing lalapit tayo sa Kanya, hindi tayo paihindian, no? Kundi tayo ay tuturuan, katulad nga na tunghayan natin sa ating mga testimony. Kapag tayo nananalangin, doon na nangungusap sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga ng gagawin natin ngayon ngayong araw, no? At napakaganda ng pagkakataong ito. Bakit? Dahil sama-sama tayo. Iba yung kapag sama-sama yung mga anak ng Diyos eh. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kakaiba yan. Sabi mo, kakaiba ka. Amen. So, simula pa kanina sa ating pag-welcome sa isa't isa, alam natin talaga kumikilos ang Lord at may planong maganda ang Diyos sa araw na to at sa mga susunod pa na panahon. There will be victory after victory. Amen. Sa bawat isa, sa bawat pamilya, as we walk by faith, mga kapatid, no? Kaya doon sa praise and worship din natin, no, napakaganda at tayo nagkakaisa with one voice, worshiping God, no? Sino dito yung mga worship leader? Wala? Parang konti lang Yung worship leader, hindi yung kumakanta lang dito. Hindi yun yung may drums, yung may gitara, yung may piano. Hindi yun yung worship leader. Bawat isa sa atin ay worship leader. When you worship God in spirit and in truth, you are a worship leader. You lead people to worship God. Kaya nga napakahalaga magkaroon kahit isa sa bawat pamilya ng worship leader. Diba? Bukod sa prayer warrior, dapat worship leader ka din. No, ililid mo yung pamilya mo na sumamba sa tunay na Diyos, magtiwala sa tunay na Diyos. Lahat tayong narito, we are designed by God to be a worship leader. Amen. Giving glory to Him in everything na ginagawa sa atin ng Panginoon at patuloy na magtiwala sa Kanya at patuloy na maglingkod sa Kanya. Yun po ang purpose ng ating buhay. Amen. Lahat ng reward na natatanggap natin, it's just a bonus. Amen po. Ang pinakamahalaga sa lahat ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos. No? Yes, God provides. Yes, God protects. No? But the very essence, pinakamahalaga, mga kapatid, ay yung presensya ng Diyos. Amen? That is yung greatest reward. Not the blessings, but the blessor. Amen po, mga kapatid. Yung pagkakilala mo sa tunay na Diyos, ano ba great reward yun? Bakit? Kasi kahit ikaw pa lang nakakakilala sa Panginoong Hesus, sa pamilya mo, great reward na yun. Bakit? Ang ibig sabihin nun, susunod na yung iba. Amen. Amen? Naniniwala pa tayo doon? That God can save our whole family. Amen. God can save the Golden City community, Diamond Village community. Amen? God can save Imus City. Amen? Kung tayo po ay patuloy na mangunguna, no, sa pagsamba, sa panalangin, paglapit sa tunay na Diyos. Amen po, mga kapatid. Yung mga hindi nga tunay na sumasampalataya, di ba? Every week ata or every month meron silang mga event, di ba? Meron silang mga prosesyon, di ba? Mga ginagawang mga ganun. How much more tayo? Dapat, di ba? May prayer and fasting talaga tayo na talagang pinag-iigting natin, pinagdidiinan natin yung kahalagahan ng prayer, pinagdidiinan natin yung kahalagahan ng fasting, ng giving. Amen, mga kapatid? Are we ready for the word? Amen. Yes. Again, good news, mga kapatid. God has the best plan for you. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Ang title nito, mga kapatid, ito. Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Give, pray, and fast in secret. Isa pa, ito yung title natin. 1, 2, 3, go! Give, pray, fast in secret. Yan. Hindi na natin kailangan lumabas dyan at magprosesyon.
para lang sabihin tayo ay nananalangin. Amen ba? Kasi ang gusto ng Panginoon in secret. No? Di natin na kailangan ipangalandakan sa buong mundo na tayo nananalangin. Kung hindi ang nais ng Panginoon, yung may gantimpala ay yung gumagawa nito whether may nakatingin o wala. Amen po, mga kapatid. Napakahalaga niyan, yung reward na binibigay ng Panginoon in prayer. Alam mo ba, kapag nanalangin ka, panalo ka na agad. Sabihin mo sa katabi mo, panalo ka na. Ayan. No? Bakit panalo ka na? Nandito ka eh. May prayer and fasting tayo ngayon. Sumasamba tayo sabay-sabay sa Panginoon. Nagpupuri tayo. Doon pa lang, panalo ka na eh. Amen? So, pray, give, and fast in secret. Ito ay turo ng Panginoon. Matthew chapter 6, isa-isahin natin, no? Ito ay tinatawag na Sermon on the Mount, no? Yung mga pangunahing aral ng Panginoon na ibinigay sa atin, sa kanyang mga disipulo at nakarating sa atin, no? The Lord returned to the problem of religious hypocrisy. Ano yung isa sa pinaka-problema ng mundo ngayon? Religious hypocrisy. Diba? Pakitang tao, yung may takot daw sa Diyos, pero gumagawa ng mga hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun eh. Religious hypocrisy. At ayaw ng Panginoon yung mga bagay na yun. Gusto niya matuto tayo, no, na manalangin, mag-fast, mag-ayuno, magbigay, di ba? In secret. Yes. Hallelujah. Hindi pakitang tao, no? Sabi, presenting three closely patterned scenarios. Ito yung sermon ng Panginoon o yung pangangaral ng Panginoong Jesus doon sa Sermon on the Mount. Sabi niya sa verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay. Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sila'y purihin ng mga tao. Diba? Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, ano yung inaaral dito ng Panginoong Kristo? Yung totoo at tamang paglilingkod, tamang panalangin sa Diyos. Amen? Ito po yung tinatalakay ng Panginoon dito eh. Na dapat tayo ay walang anumang kapaimbabawan o pakitang tao. Ito yung in-address ng Panginoon. Kung maalala nyo Matthew chapter 23, di ba yung buong chapter 23 na yun? Talagang dinirekta niya yung mga religious leader eh. Kayong mga lahi ng mga ulupong. Mga, di ba? Iba yung puso. Nakikita ng Panginoon yung puso eh. Yes. Di ba? Na mapagpaimbabaw, ganyan. No, magpakitang tao. Hindi yun ang nais ng Panginoon. No? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Na nagmumukha silang malungkot kapag nag-aayuno. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo kung malungkot. Hindi eh. Ang gusto ng Panginoon may kagalakan eh. Di ba hindi parang binagsakan ka ng langit at lupa? Hindi ganun ang tunay na pag-ayuno. Hindi ganun yung tunay na pagsamba, mga kapatid. Dapat maaliwalas ang iyong mukha. Amen? Yung talagang tunay na pagsamba sa Panginoon. Sabi, be careful not to practice your righteousness. Sabihin natin, righteousness. Yan. Anong sabi ng Panginoon? Huwag niyong gawin yung katwirang alam ng mga religious leader. Ano ba yung mga ginagawa nila ng mga religious leader at ng mga sumusunod sa kanila? No? Sabi doon sa verse 2, kapag magbibigay ka, huwag mo nang ipagkaingay. So kaugalian ng mga religious leader tsaka yung mga followers nila, ng mga Pariseo, mga Saduceo, is kapag nagbibigay ay ginadyaryo pa. Nilalathala sa buong bayan, parang ganoon, no? So ayaw ng Panginoon ng ganoon. Kaya nga, in secret. Sabihin natin, secret. Yan. Kapatid, anong sikreto mo? Secret nga eh, no? Hindi mo sasabihin. Tama, no? What is your secret?
Ano isa sa pinakasikreto ng Kristiyano? We pray. We fast. We give what is due to God. Amen? In secret. Yan. No? So, ang sabi ng Panginoon, ito ay instruction niya. No, yung Sermon on the Mount. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Matthew 5:20. Yun ang sabi niya doon, no? Na kung hindi nyo mahihigitan yung katwiran o yung righteousness ng mga Pariseo, ng mga tagapagturo ng kautusan, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So sa kaharian pala ng langit, bawal yung gano'n. Hindi makakapasok yung gano'n na pakitang tao, no? So sinasabi, essentially, sabi dyan, andyan ba yung Matthew 5:20? Yung Matthew 5:20 sa Tagalog, basahin natin. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Kapag tumulong ka, dapat ba ba ipagkaingay natin? In secret. Pag pinagkaingay mo, may reward o wala? Wala na. Diba? Kapag nanalangin ka, paluhod dun, no, sa kalsada, may reward yon? Wala na. Marahil mapuri ka ng tao, pero wala. Actually, hindi totoo yun. Amen? Mapagpaimbabaw. Ayaw ng Lord ng ganun. God is looking into your heart. Amen. Kung karapat-dapat ka talagang gantimpalaan. Yes. Sabihin natin, gantimpala. Gantimpala. Yan. No? Laging merong gantimpala, mga kapatid. Laging nakahanda yan sa araw-araw. Biyaya ng Panginoon. Mabiyaya ang Diyos. No? Kapatid, sa panalangin, ano ang iyong motibo? No? Doon tumitingin ng Panginoon eh. Ano bang motibo ng mga religious leader? Ng mga Pariseo? Ng mga tagapagturo ng kautusan ng panahon ng Panginoon Jesus? Ano yung motibo nila? Matanyag. Mapuri ng tao. Diba? Na wow, grabe, talagang ano sila, godly. Yan. Diba? Yung talagang makikita mo talaga na sobrang maka-Diyos sila. No? Pero, diba, may mga ganoon eh, diba? Nagro-rosaryo sa mga sasakyan, diba? Sa mga pampublikong sasakyan, nagro-rosaryo, tapos biglang hinto yung nagpamura, diba? Nagmura yung ale. Diba? Nagro-rosaryo. Biglang hinto yung driver. Kung ano na lumabas sa bibig. Di po ba? So anong tawag doon sa katwiran na yun o sa righteousness na yun? Hypocrisy. That's the problem, mga kapatid. Pag wala kang personal relasyon sa Panginoon, ang pagsamba mo, ang pananalangin mo, ang paglilingkod mo ay kahipokritohan lamang. Kapag wala kang tunay na relasyon sa Panginoon. Kapag hindi mo siya kilala. Kapag hindi mo alam ang kalooban niya. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos eh. Amen. Number 1 dapat yan. Salita ng Diyos sa buhay natin. Na laging meron tayong revelation from God. No? Nang sa gayon, yung motibo natin ay maayos. Amen? Ang motibo natin, hindi matanyag, di ba? Hindi mapuri, hindi maging sikat ka or what, no? Sino dapat yung sikat? Ang Lord. Di ba? So, ganun yun. Halimbawa, ganyan, nagte-testimony tayo, hindi para itaas yung sarili natin, kundi para ibigay ang gloria sa Panginoon. Ikwento, i-share kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. No? At tunay nga na alam ko, bawat isa rito kumikilos ang Diyos. At may magandang plano ang Diyos, mga kapatid. No? That's why last week pa lang I feel excited na talaga no? Sa darating na araw na to, na prayer and fasting no? Na gagawin natin today. Bakit? Ito ay kalooban ng Diyos, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. At kapag ginawa natin ang kalugod-lugod sa Diyos, kikilos ang kamay ng Panginoon, malaya sa ating buhay. Pagpapala at gantimpala ang matatamo. Bakit?
inuna mo ang Diyos eh. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka mahuhuli. Amen. Ulitin ko, kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka mahuhuli. Amen. Diba? Sabi sa Old Testament pa lang eh, you are not the tail, you are the head. Amen. Dahil inuna mo ang Diyos, diba, sinambang mo siya, pinaglingkuran mo siya, hindi ka mapapahiya, hindi ka mahuhuli. Amen. Glory to God! Amen? So, nakaka-relate ako dun. Sinabi ni Brother Bale kanina eh, notice of disapproval. Natanggap din namin yan eh. No? So, makakaramdam ka na, bakit gano'n? Diba? Ang dami na namin ginagawa, tapos, parang nabigo, no? Pero doon ka pala ititest ng Panginoon. Amen. Doon pala lubos mong makikilala ang Lord na titestingin ka niya kung ipagkakatiwala mo ba. Yes. Kumbaga parang si Abraham at si Isaac. Yes. Diba? Yang binigay ko sa iyo, kaya mo bang ibigay sa akin? Yes. Yan ang sabi ng Panginoon. Yang meron ka na ibinigay ko sa iyo, kaya mo bang ipagkatiwala sa akin? Testingin yung faith mo eh, katulad kay Abraham eh. Yes. Amen. Parang sa gayon, maging dalisay yung puso, maging pure yung motibo sa paglilingkod. Amen. Maging una ang Diyos sa buhay mo. At kailanman hindi ka mapapahiya, hindi ka mahuhuli. Bakit? Dahil inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. May gantimpala, may pangako ang Panginoon sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, sa lahat ng inuuna siya, sa lahat na siya ang tunay na Diyos sa kanyang buhay. Tunay na all people will see how great is your God. Amen? Praise the Lord! Amen! Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya napakaganda ng sermon on the mount na sinasabi dito. Na kasi dito mapapakita, dito in-address ng Panginoon na merong totoo, merong peke. Diba? Merong totoo at merong peke. Lamang, nagpapanggap lang. Diba? Minsan kasi, yung sinasabing gift of the Holy Spirit, minsan napepeke eh. Pero yung fruit of the Holy Spirit, hindi mo mapepeke. Pwede yung gift ng Holy Spirit na nababasa natin, pwedeng mapeke ng ilan yun. Katulad ng panahon ni Moses, ng mga salamangkero, mga mapeke nila yun. Pero yung fruit, yung character, yung motibo, yung purity and righteousness, hindi pwedeng mapeke yun. Amen, mga kapatid? So, in-address ng Panginoong Kristo, inaral, ibinigay ang aral na ito para ma-determine natin kung tayo ba'y talaga sa Diyos o tayo yung peke lang. Amen? Kaya sabi, what are your motives? Are you a true follower or a fake follower? No? Is Jesus real in your life? O ginagamit mo lang si Jesus sa buhay mo? No? So, if you give in, diba? Kapag naglimos ka, sabi doon sa verse 2, in secret, merong gantimpala. Yes. Kapag nag-effort ka para sa kingdom of God, para sa gawain ng Panginoon, merong gantimpala. Inuna mo siya, kalooban niya yun eh. At He is a cheerful giver. God is a cheerful giver. Ibibigay niya talaga sa iyo yun. You just need to unlock. No, dapat ma-unlock mo, mabuksan mo yung mga pagpapalang yun sa pamamagitan ng pagsunod. No? At dapat malinis yung ating motibo. Amen? Sabi doon sa verse 3, sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Kahit sa best friend mo, huwag mo lang sabihin. Yes. Diba? Sabi pa doon sa 4, gawin mong lihim or secret ang iyong pagbibigay ng limos o pagtulong o sa mga gawain ng Lord. Gawin mo ito ng lihim at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. Is God a rewarder? Yes. He openly rewards everyone na may puso talaga na sumunod sa Kanya.
Amen? Gusto kang pagpalain ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, gusto kang pagpalain ng Lord. Pagpalain ng Diyos. Amen. Sabihin mo pa sa Kanya, nakahanda na ngayon. Hallelujah! Nakahanda na ngayon. Ang tanong ko, kapatid, handa ka bang tanggapin? Hallelujah. No? Kasi, yung mga nakakatanggap ng gantimpala sa Panginoon, ibig sabihin, handa yun. No? Alam niya kung paano i-handle yung mga binigay sa kanya ng Panginoon. Amen? So, kapag ganun pong ginawa natin, kalooban ng Panginoon, we give, we pray, we fast in secret, no? You are the real deal. Because hindi ka nagpapakitang tao, no? Or hindi ka peke. Your Father who art in heaven will reward you in secret, will reward you openly. Dahil nare-recognize ng Panginoon yung genuine devotion mo. Nakikita ng Panginoon talaga yung puso mo ay sa Kanya. Pinagkatiwala mo sa Kanya. Amen? Yung buhay mo. Sino nagtitiwala sa Diyos dito sa buhay niya? Hallelujah. Yung kahinaan mo, pinagkatiwala mo na ba sa Diyos? Yung sakit mo, pinagkatiwala mo na sa Diyos? No? Yung nakikita mong kakulangan, pinagkatiwala mo na sa Diyos? Yes, kapatid, kapag ganyan ang ginawa mo, tatanggap ka ng gantimpala sa buhay mo. Amen? Hallelujah! Yun ang aral ng Panginoon. He wants to lift you up. No? He wants to use you for His kingdom. Amen. Nang makakilala pa ang ibang tao sa Kanya. No? Kapag ikaw ay talagang naglingkod sa Panginoon, talagang buong puso, you have a genuine devotion, no? Hindi hypocritical religious fraud, katulad ng mga Pariseo. Basahin natin Romans chapter 3, verse 21 to 26. No? Ano sinasabi ng Panginoon dito? Ngunit ngayon, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao? Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Amen? Walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa verse 24, ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, o sa ibang translation, grasya. Dahil sa grasya ng Diyos na walang bayad niyang ibinigay sa kanila ang Panginoong Kristo na itinuring na matuwid, no? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Malinaw po, no? Sinasabi ni Apostle Paul, mas malinaw pa sa malinaw na tubig eh. Sabi doon, siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan ng tao. Ngunit ngayon ay pinakita ng Diyos na siya'y matuwid at tinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Malinaw po ba mga kapatid? Hindi religion, hindi kung anong grupo meron ka or kaanib ka dyan or what. It's all about faith in Jesus. No? Yung pananampalataya mo, personal relationship mo sa Panginoong Jesus, na nakikita sa iyo yung prutas, nakikita sa iyo yung bunga, nakikita sa iyo yung pagbabago, yung kapangyarihan ng pagkilos ng banal na Espiritu, no? At doon magiging puro yung ating motibo kapag tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi nga lahat tayo nagkasala eh. Sino makakapaglinis sa atin? Kaya ba natin linisin yung sarili natin? Hindi po. Sino po ang makakapaglinis? Sino ang qualified? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya lang ang nag-iisang qualified. Kaya ang Christianity eksklusibo eh. Hindi na tayo pupunta kung kanino. Kung kaninong santo o santa. Hindi ka nasasayaw-sayaw kung saan.
Sa Panginoon ka sumayaw. Sa tunay na Diyos ka magpuri, sumayaw at magalak. Amen? Na kahit na parang ang tingin ng mundo ay parang mga baliw yung mga born again. Sayawan ng sayawan. Taasan ng taasan ng mga kamay. Diba? Parang mga ganun. Yun yung nakikita ng mundo. Kumbaga, nung si Mikal ay tinuya niya si David. Sabi niya kay David, yan ba ang hari? Pasayaw-sayaw, nakabahag. Papasok sa templo. Parang baliw. Baliw na ata si Haring David eh. Pero yun yung nakikita niya. Ano yung nakikita ni Haring David? Ang nakikita niya, ang focus niya lang ay sa Diyos. Sa Diyos siya sumasayaw, sa Diyos siya nagpupuri, wala siyang pakialam anumang sabihin ng paligid niya, dahil sa Diyos siya naglilingkod, mahal niya ang Diyos, at tunay na ang gloria ay sa Panginoon. Amen? Anong tinanggap ni David? Blessings after blessings. Anong tinanggap ni Mikal? Curse. Baog siya hanggang sa namatay siya, at hindi na kumalat yung lahi niya. Yun ang sumpa sa kanya ng Diyos. Bakit? Tinuya niya yung tunay na sumasamba sa Panginoon. Kaya dapat alam natin yun, mga kapatid. Diba? Kung sa Diyos yan, diba? Magtatalaga yan, mananatili yan. Ang dapat natin gawin, ipanalangin ang isa't isa, ipanalangin ang ating mga leaders, ipanalangin ang ating bansa. Yes. Amen? Sumamba sa tunay na Diyos. Pangunahan ang bawat pamilya. No? Upang lang sa gayon, mapura ang pagkukunwari at pagpaimbabaw at madakila ang Diyos sa ating bansa. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Kaya Matthew 6:33, ayun ang sabi ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat. Sabihin natin, higit sa lahat. Higit sa lahat. Bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Napaka-liwanag, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong ibig sabihin ng and His righteousness? Mamuhay ayon sa kanyang kalooban, katwiran. At ibibigay, sabihin natin ibibigay. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Pag pinasa mo yung buong chapter 6 ng Matthew, yung lahat ng pangangailangan mo. Amen. Hindi siya nagkukulang kailanman. Siya ay sapat na at higit pa sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Kaya higit sa lahat, siya ang unahin. Amen. Higit sa lahat, mga kapatid, sa buhay natin, siya dapat lagi ang una. Oo, may mga plano tayo, pero mas the best ang plano ng Diyos. Gumagawa tayo ng plano, pero ang plano pa rin ng Diyos ang mangyayari. Diba? He holds the universe in His hands. He's the beginning and the end. He's the Alpha and the Omega. He's the Almighty God. He is in charge. He is in control. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoon, higit sa lahat, diba, Sermon on the Mount, unahin niyo ang kaharian ng Diyos at ang katwiran niya. Katwiran ba ng Panginoon na tayo'y manalangin? Amen. Yes. Kalooban ba ng Diyos yun? Yes. Yes. Kalooban ng Diyos, unahin natin ang kaharian niya? Amen. Yes. Kalooban ng Panginoon, tayo ay mag-ayuno para sa ating pamilya? Yes. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag tayong matulad sa mga mapagpanggap, no? Yung namumuhay sa tradisyon. Dati-dati, di ba, naniniwala tayo mga tradisyon, no? Eh ngayon, meron pa ba? Uy, wag kang magwawalis, ha? Lalabas ang swerte. Swerte. Ang dumi-dumi na nga eh, swerte pa. Diba? So, katwiran ng mundo yon. Amen? Hindi yun katwiran ng Diyos. So, kaya sa Bible po, mga kapatid, merong tinatawag na principles, merong tinatawag na aral ng Panginoon para matanggap natin yung pagpapala. Amen. Amen? Meron po yun, kaya dapat mahalaman natin to, mahalaga to eh. Mga rewards, sayang naman kung di natin mararanasan.
Amen? Eh gusto ng Panginoon iparanas sa iyo. Yun nga lang, merong nakabara. Ano yung mga bagay na nakabara? Yun yung mga dapat alisin. Yes. Kaya kung tatanungin, Pastor, ano ba ang purpose ko? Diba? Ano ba ang purpose natin sa buhay? No? Walang iba kundi higit sa lahat, ang Diyos ang ating unahin. Siya ang maluwalhati sa ating buhay. Kung wala iyon sa mga ginagawa mo, walang papuri sa Panginoon yan, huwag yun yung gawin mo. Kasi walang reward doon sa mga bagay na taliwas. No? So in each parallel, no, prinesent ng Panginoong Kristo kung ano ang kalooban ng Diyos Ama na siyang talagang hinahanap niya. Yung mga true worshipers. How many true worshipers here this morning? Amen. Yan. Mga worship leaders. Amen. Hallelujah. No? We are in harmony. We are in agreement when we give praise, when we worship the Lord. Lahat tayo worship leader. No? Hallelujah. And together with the angels of heaven, tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun ang ating purpose, mga kapatid. To give glory to God. Amen. No? Kaya sabi, in every good work we do for righteousness' sake, this is pleasing to God. Amen. Sa lahat ng gawang mabuti na ginawa mo para sa Diyos, nakalulugod yung sa Diyos. Galatia 1:10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Sabi ni Apostle Paul, hindi! Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Amen. Yung kalugod-lugod sa Diyos. Yes. No? Isipin mo, nung tangkang pagbabatuhin na si Stephen, di ba nakita niya bumukas yung langit, tapos nakatayo ang Panginoong Kristo? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Talagang nalulugod ang Panginoon kay Esteban. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya hanggang sa kahuli-huli ng kanyang buhay, tapat siya sa Panginoon. Amen? So, sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Sabi ni Apostle Paul, hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Tama ba? Yes. Bakit? Ano ba ang buhay ni Apostle Paul dati? Pariseyo siya. Marami siyang benepisyo bilang pariseyo at meron siyang posisyon doon sa Roman Empire. No? Pero, nung na-encounter ng Panginoon in the way of Damascus, no? Na-encounter ng Panginoon at na-encounter ng Apostle Paul ang Panginoon doon. Nagbago ang lahat. No? He counted all as lost, sabi ni Apostle Paul. I press toward the goal to gain Christ. No? Yung mga bagay na dati ko nang nakaraan ko, basura yon. Sabi niya nga pa, rubbish. Diba? Yun yung ginamit niya dun eh. He counted all as lost para lamang maglingkod sa Panginoon sa Kristo. Hinubad niya totally yung dati niyang pagkatao. Amen? So, hindi si Apostle Paul, nung nakilala niya ang Panginoon sa Kristo, hindi siya pleaser of men. May mga ganong tao eh, no? Parang gusto mo i-please lahat ng tao. No. We cannot please everyone. Actually, kahit gumawa ka nga ng gumawa ng mabuti, may ma-offend pa sa paggawa mo ng mabuti. Diba? Gumagawa ka na ng mabuti, na-offend pa sa'yo. Eh, gumagawa ka na nga ng mabuti. Yes. Di po ba? We cannot please all people on earth. Pero si Apostle Paul, yung focus niya hindi sa papuri ng tao. Walang kwenta yun. No? Sabi niya, hindi. Sabi niya, ang papuri lamang ng Diyos, ang tangi kong hinahangad. Amen. Hallelujah. Laging kalugod-lugod sa Diyos, ang tangi kong hinahangad. Amen. Hallelujah. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Sabi niya, hindi. Kung yan lang ang hangad ko, di sana hindi ko na hinubad yung pagiging religious leader ko. Alam ba natin yung religious leader si Apostle Paul? Yes. Under Gamaliel. No? Pero iniwan niya lahat yon para sa advancement of the kingdom of God. Amen. For the glory of God. Amen. Kaya naranasan talaga ni Apostle Paul lahat ng biyaya, di ba? Reward mula sa Panginoon.
Bakit? Hindi siya tumigil, hindi siya nanghinawa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang manghinawa. Yan. Sa paglilingkod sa Panginoon, oo, physically, nakakapagod minsan. Tama? Physically. Sino ba ang ating kapahingahan? Sa Diyos. Panginoon. Diba? Bibigyan ka niya double the strength, Yes. double portion, double anointing. Amen. Hallelujah. No? Ibibigay sa iyo ng Panginoon para ikaw ay magpatuloy sa lakaring inihanda niya sa iyo Yes. at para makamtan mo yung mga rewards. No? Colossians chapter 3 verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Yes. Ano man ang ginagawa nyo? Ba? Sa loob ng bahay, o maging sa opisina man yan, o kung ikaw ay seaman, kung sa barko man yan, sa lahat ng lugar, kahit sino pa yung kausap mo, ano mang mga bagay yan, gawin ninyo lahat kapag may paglilingkod sa Diyos. Amen? Ayon sa kalooban ng Panginoon. 1 Thessalonians 4:1. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at pinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, si Apostle Paul, he practiced what he preached. Sabi niya, natutunan sa amin. Amen? He practiced what he preached. Kung ano yung inaaral niya na galing sa Panginoon Jesus, siya mismo, pangunahin, pinapractice niya yun. Bakit? Baliwala ang mga magagandang preaching kung yung nagpipreach, hindi niya pinapractice yun. Kung magtuturo ako dito ng giving at ako mismo, hindi ko pinapractice yung giving, walang saysay yun. Yes. Amen? Yes. Kung nagtuturo ako dito ng panalangin, pag-aayuno, pagbibigay, kung ako mismo hindi ko ginagawa, walang kwenta. Walang saysay. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Pero kung ginagawa natin, lead by example, no? Hindi pa man nagsisimula, nalulugod na ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Ganun po yan mga kapatid. Maprinsipyo ang mga Kristiyano. Yes. Dapat maprinsipyo, ibig sabihin ng maprinsipyo, tumatayo sa anumang katwiran ng Panginoon. Pinanindigan. May paninindigan. Amen. Hallelujah. Hindi yung puro salita lang. Hallelujah. Amen? Yes. Glory. Hindi yung magaling tayo magsalita, pero pag may pinagawa na sa yung Panginoon, katamad. Amen? So, ganun yun eh. Gusto mong i-reward ng Panginoon ng bawat isa, tama? Yes. Pero ang tanong doon, are we always available to serve the living God? May panahon ka ba sa Diyos? Una ba siya? Higit ba siya sa lahat? O lumalapit ka lang sa Kanya dahil may kailangan ka? Paano ka naglilingkod sa Diyos? Handa ka ba ang ipagkatiwala ang lahat-lahat sa iyo? Diba? Handa ka bang gawin ang lahat ng pinapagawa niya sa iyo? Kahit sa tingin mo, hindi mo kaya. Pero sabi ng Panginoon, kaya mo. Yes. Sapagkat kasama mo ako. Amen? Hallelujah! Amen! Salamat sa Panginoon. Diba? Katulad kay Moses, katulad kay Joshua. Yes. Nakikita nila yung sarili nila, Lord, wala akong kaya eh. Si Moses sabi, utal-utal ako, Lord eh. No? Pero sabi ng Panginoon, kaya mo. Meron akong binigay sa'yo. Ano yung nasa iyo? Sabi, meron po ako staff. Diba sabi ni Moses? Oh yan, gamitin mo yan. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo mightily for the glory of God. Amen. Kalakasan, karunungan, di ba? Mga kaalaman, yung mga kaparaanan for the kingdom of God, for the glory of God, gawin mo. By all means, gawin mo. Higit sa lahat ang Diyos sa ating mga kapatid. No? At dapat bilang tayong mga Kristiyano, let us lead by example. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Kaya talagang
yung nandito ng mga sa SOG election, hallelujah, no? Talagang nakaka-amaze Yes. ang kilos ng Panginoon. Glory to God. Kung sino pa yung parang sa sarili niya, tingin niya, hindi niya kaya, siya yung nilagay ng Panginoon. Bakit? Kasi yung motibo eh. Yes. At siya ho ang pinaka. Yes, mababa na yung boto. Amen. Pero dahil sinunod yung sistema ng Biblia, casting of lots, ang Diyos ang kumilos sa SOG election. Amen? Kapag ang Diyos talaga inuna mo, hindi ka mahuhuli. Amen. Kahit akala mo huli ka, kasi konti lang bilang mo, ikaw ang uunahin ng Diyos. Amen. At Bakit? patina. Yung motibo. Yes. Merong prinsipyo. Merong paninindigan. Yes. Mga kapatid. Ganun yun. Kung gusto natin iangat tayo ng Panginoon spiritually, let us always check our motives. Amen. Let us always check. Alam niyo yun? Heart check. Heart check. Pasiyasat ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. No? Hingi kang tawad sa Panginoon. Have a life of repentance. Have a life na ang tanging nakikita mong dakila ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi ang pride mo. Hindi ang kung anong meron ka. Amen? Ganun po yun mga kapatid. And there's a reward. There's always a reward in store for all of us. No? Ephesians 5:10. Ang sabi doon, sikapin. Sino yung mga gustong talagang magsikap dito para sa Lord? Yes. Mga estudyante, para kanino kayo nagsisikap sa pag-aaral? Para yumaman ako, pastor! Kaya ako nagsisikap sa pag-aaral. Hindi naman masama yan sa pandinig. Parang okay naman, di ba? Pero kung ikaw talaga yung malalim na sa Panginoon, pinagsisikapan ko ang pag-aaral ko para sa glory ng Lord. Pinagsisikapan ko ang trabaho ko. Pinagsisikapan kong ayusin ang pamilya ko para sa glory ng Lord. Lahat yan for the glory of God. No? Pagsusumikap, perseverance. Sabi doon, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Dapat lagi tayong nag-aaral ng salita ng Lord. Matuto tayo. Ano ba yung kalugod-lugod sa Panginoon? No? Seek Him first, mga kapatid. 2 Timothy 2:4. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kinalaman sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Malinaw ba, mga sundalo ni Kristo? Kung ikaw ay sundalo ni Kristo, no, hindi mo gagawin yung mga bagay na hindi pang sundalo. Tama ba? Mga kapatid, kung ikaw ay kabahagi sa kaharian ng Diyos, ang mga gagawin mo bang bagay ay doon sa kaharian ng demonyo? Dalawa lang ang kaharian sa mundo. Kingdom of light, kingdom of darkness. Kingdom of God, kingdom of the devil. Meron yan. There's a battle in this world. Now, which side are you? Nasaan ka? Paano mo malalaman kung saan side ka? Kung sa Lord ka ba o hindi? Sa mga pinagagawa mo. Yes. Amen. Yung mga bagay ba ng mga pinagagawa mo, mga inuuna mong mga bagay, may kinalaman ba yan? May kaugnayan ba yan sa kaharian ng Diyos? May kaugnayan ba yan sa ikalulugod ng Panginoon? Kung meron, ibig sabihin, totoo nga na ang iyong motibo, ang iyong puso, relasyon sa Panginoon ay totoo. Amen. Pero kung ang yung lifestyle mo, yung mga iniisip mo, yung mindset mo, yung mga pinagagawa mo, ay hindi kalooban ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka sundalo ni Kristo. Dahil hindi mo inuuna na malugod ang iyong pinuno. Kapatid, paalala lang hindi ikaw ang Diyos. Amen. Minsan nagdiyos-diyosan tayo na hindi, kaya ko yan. Diba? Hindi. Okay ako. Diba? Hindi tayo ang Diyos. At sa panalangin, hindi ikaw ang nag-uutos sa Diyos.
Amen po ba? Yes. Yes. Sa panalangin, hindi ikaw ang nag-uutos sa Diyos, ha? Yes. Ano ang tamang panalangin? Lord, kung kalooban mo po. Merong humility. Humble. Hindi yung sasabihin mo, Lord, lingkod mo ako, nagtatights ako, nagbibigay ako, dapat pagalingin mo ako. Who is God to your life? No? Sino ang masusunod sa panalangin? Ikaw o ang Diyos? No? Kaya, let us examine our hearts. Pasiyasat ka lagi sa Lord. Panginoon, ito ba ang plano mo? Tama yan eh. Tama yung tanong na gano'n eh. Bakit? Tinanong din yun ni Apostle Paul eh. Yes. Diba? Lord, what shall I do? Ang unang tanong ni Apostle Paul, Lord, who are you? Sabi doon sa, in the way of Damascus, diba? Lord, who are you? Tama yun. Gusto mong makilala ang Lord. Magpakilala ka sa akin, Panginoon. Pangalawang tanong niya, Panginoon, what shall I do? Ano ang dapat kong gawin? Tinatanong ba natin yan sa Lord? Lord, ano pong dapat namin gawin sa araw na to? Lord, ano pong dapat namin gawin sa DOCGM? Lord, ano pong dapat namin gawin sa music ministry? Lord, ano pong dapat namin gawin sa women's ministry? Sa intercessors? Lord, ano pong dapat namin gawin sa SOG? Lord, ano pong dapat namin gawin sa taong ito? Hindi tayo yung hindi yung kagustuhan natin. Hindi porke ginusto mo, yun yung masusunod. Hindi. Unahin mo higit sa lahat ang kalooban ng Lord. Amen. Amen. At tatanggap ka ng reward. No? Bonus na lang nga yun eh. Again, I say it again, bonus na lang yung mga reward. Hindi yun yung ating mithiin, hindi dahil sa reward, kundi dahil yun yung ating purpose, ang malugod ang Diyos. Amen. We seek our reward from Him at hindi sa tao. Saan nanggagaling ang reward? Sa Diyos. Sa Diyos, hindi sa tao. Yes. Oo, pwedeng gumamit ang Lord ng tao para ibigay yung reward sa iyo. Pwede ba yun? Pwede. Favor? Pwede ba yun? Yes. Bigyan ka ng pabor ng Lord. No? So, may ganoong move ang Panginoon sa buhay natin. Pero, galing pa rin sa Panginoon yun, hindi sa tao. No? If the prize you seek is human praise, kung ang reward na hinahanap mo ay yung papuri ng tao at hindi papuri mula sa Diyos, walang saysay yung mga bagay niya. Anong saysay ng palakpak ng mga tao sa iyo habang ikaw ay nililibing 6 feet under the ground, palakpakan mga tao, kung hindi naman nalulugod ang Diyos? Yes. Hallelujah. May saysay ba yan? Wala. Walang saysay ang buhay kung hindi natin ilalaan para sa Diyos. Walang kakwenta-kwenta ang mga achievements natin dito sa mundo kung hindi para sa gloria ng Panginoon. Yes. Kung hindi para sa Kanyang kapurihan. Amen. Yun po ang sentro ng mensahe ng Panginoong Jesucristo is not about the proper procedures of fasting. Hindi legalism. Hindi dapat yung ganito, dapat meron kayong abo sa ulo, dapat nakaupo kayo sa sako. Hindi ganun. Hindi ganun ang tinuturo ng Panginoon. It's about your heart intention. Di ba? Hindi yung pinapakita mo talagang nagpa-fasting ako, gutom na ako. Hindi ganun. What is your intention? Amen. Anong intention natin? Bakit tayong merong prayer and fasting ngayon? Anong intention natin? Para masunod ang kalooban ng Diyos. To seek His will. To seek His heart. Diba? Na maglalaan tayo sa araw na ito hanggang bukas. No? Aral tayo ng salita ng Lord. Mag-share tayo ng testimony natin. Diba? To seek His will. Kasi doon kumikilos ang Holy Spirit eh. Ang venue o ang daanan ng Holy Spirit ay dalangin at pag-aayuno. Amen. Yun yung sa dadaan eh. Eh kung hindi mo iihanda yung daraanan ng Holy Spirit, kikilos sa sa'yo? Hindi. No?
Kapag nagfe-fellowship ang mga Christian, 2 or 3 gathered in my name, ano sabi? I am in the midst of them. Nakakakilos ang banal na Espiritu kasi doon siya dumadaan sa fellowship, sa pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos, sa pagpupuri, sa panalangin, sa pag-aayuno, sa pagbibigay. Yun ang daanan ng Panginoon. Gusto mong malayang-malayang kumilos ang Holy Spirit sa buhay mo? Give, pray, fast in secret. Mararanasan mo sobrang laya ng Holy Spirit. Sobrang luwag ng langit, ibubuhos sa iyo yung pagpapala. Kasi ginawa mo yung kalooban ng Panginoon. No? Kasi minsan, kahit anong dalangin natin, hindi kumikilos ang Panginoon. Bakit? Hindi mo kasi muna inalam kung ano yung kalooban niya. Ang lagi mong prayer kung ano yung kalooban mo. Diba? Ang lagi mong hinahanap kung ano yung gusto ng laman mo. Kung ano yung nakakapag-please sa tao. Hindi ganun yun. Mga kapatid, no? Ang turo ng Panginoon, it's about your heart intention. It's about kung ano yung motibo mo, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Hinighlight yan ng Panginoon, yung difference between hypocrisy, self-righteous pretenders, at yung authentic kingdom seekers. Yan, magkaiba yan. No, yung mga religious leaders, ang gusto nila, palakpakan sila ng mga tao. Kapag gumagawa sila ng mga bagay na pinapangalandakan nila sa kalsada, no, pero walang reward doon na mula sa Diyos. The only reward that true believers desire is the private blessing of God. No, in secret, pagpapalain ka ng Panginoon. No? Sino handang tumanggap ng pagpapala ngayon? Amen. Kanina pa nagbubuhos ng pagpapala. Natanggap mo ba? Hallelujah. Diba? Welcome song pa lang, bumuhos na No? So, kumikilos ang Panginoon sa buhay natin, sa puso natin. 1 Samuel 16 verse 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen! Amen! Glory to God! Amen! Sa puso tumitingin ng Diyos. Hindi sa mga panlabas. Hindi sa mga palabas. Yan. No? Sa puso tumitingin ng Diyos. Amen. No? Kasi hindi porket umiyak ka, totoo na yun. Alam ba natin yun? May mga ganon. Si Judas umiyak Di ba parang gnashing of teeth, umiyak. Pero hindi naman siya nag-repent. Di ba? Parang nanghinayang lang siya. So mga ganun mga bagay mga kapatid. Pero yung totoong talagang luha para sa Diyos, yung pagsumamo para sa Diyos, yung talagang nag-intercede ka, nanalangin ka, na kung ano ang kalooban ng Panginoon, yung hinahanap mo, yun ang inuuna mo, yun ang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Yes, kaya sabi doon, sa binasa natin ito, si David yung tinutukoy dito Kasi maraming anak si Jesse, present niya kay diba? Doon sa propeta, kay Nathan. No? Sabi ng propeta, wala dito. May baka ba bang anak? Doon, nagpapastol. Kasi yung present niya, yung mga matangkad, diba? Yung mga makikisig. Diba? Si David, lang siya, simple lang siya, no? Pero gwapo. Tingin kayo sa harap. Parang ganyan, no? Simple lang, no? Hindi ganun katangkaran, no? Joke lang po yun, kaya patawa ko lang kayo. Layo-layo ko kay David. No? Si David talaga yung man after God's own heart. Yes. Amen. Inanap, sabi, wala dito Yung propeta, sabi niya, wala dito. Si David, sabi niya doon kay Jesse, hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas. Tumitingin siya sa puso ng tao. Mga kabataang babae. Ano yung tinitingnan dapat?
Kahit mga kabataang lalaki, Puso. puso. No? Hindi yung singkit lang yung mata, crush mo na. Pastor, crush ko siya, parang alkansya yung mata. Siya na talaga to. Diba? Tapos mas maputi pa siya sa papel. Tapos yung bangs niya pantay. Parang ganyan, no? Diba? Yun na ba agad yun, panlabas? No. Hindi. Manalangin ka sa Panginoon. Yes. Amen. Kung yun ba talaga. Kasi nga, higit sa lahat siya ang unahin. Eh. Amen. Hindi emosyon mo. No? Kundi yung devotion mo. Yun ang unahin mo, hindi emosyon mo. Amen. Kung hindi pa panahon, sabi ng Panginoon, anak, mag-aaral ka muna, wag muna. Tama? Dapat maprinsipyo ka. No? Huwag kang papayag na paligaw sa labas. Wag. Huwag ganon. Amen ba? Lalo sa mga kababaihan. Yes. God wants you to walk in purity and holiness. Because there's a reward waiting for you when you walk in righteousness. When you walk in purity and holiness. Hindi mo yung pagsisisihan. Amen. Pag inuna mo ang Panginoon, hindi ka talaga mahuhuli. Yeah. No? Hallelujah. Kahit hindi yan yung parang itsura na talagang pinipicture out mo, di ba? Pero higit pa ang bibigay sa'yo ng Panginoon. Sa yung itsura, ano lang yan eh, sa una lang yan eh. Di ba? Oh, pogi habang tumatagal, di ba? Parang sabi sa akin ng asawa ko, parang tumatangos ilong mo. Ganun ba? Oh, di ba? Kasi pag inuna mo ang Diyos, talagang mag-aaliwalas yung mukha eh. Amen. Gumaganda kung bukid. Pero kahit anong gwapo niyan, kung wala si Kristo, pangit yan. Yes. Pangit yan. Kahit anong ganda niyan, kung wala si Kristo, pangit yan. Yes. Walang reward dyan. No? That's void. That's meaningless. Sabi nga sa mga aral, it's just chasing under the sun, after the wind. It's always parang cycle, sabi doon, na nangyayari sa mundo under the sun. Pero pag inuna mo ang kalooban ng Lord, idinalangin mo in secret, nag-fasting ka, in secret, nag-effort ka, nagbigay ka sa Lord, talagang time and effort and all your resources, there's a reward. And the best yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Yun po ang talagang matututunan natin sa aral ng Panginoon eh. Kaya ako, sabi ko, Lord, salamat kasi the best yung binigay mong asawa sa akin. Amen. Yes, amen. The best talaga. Yes. Bakit? Kasi sa puso eh. Amen. Diba? Kapag sentro ang Panginoon, kapag siyang inuna mo, the best lahat yan. Yes. Amen. Yun po, kaya napakahalaga ng intention ng puso. No? So, wala namang masama, no? Kung meron kang mga tinatawag na standard, di ba? Di ba? Ano ba yung mga standard? Halimbawa, pag nanligaw, ayaw mo yung mabaho, di ba? Standard yun. Tama ba? Kahit pogi, tas may putok, di ba? Dapat may ka standard. Di ba? Mga kababaihan, ganyan. Yung talagang pag ngumiti, di ba? May dilaw. Kailangan meron, pwede naman yung hygiene yun eh. Yes. Amen? Kasi kapag natuto ka rin naman talaga sa salita ng Lord, syempre paalagaan mo yung sarili mo. Diba? Lahat, sinasabi yun ng Panginoon. Wala namang masama dun eh. No? Pero pangunahin talaga yung puso. Kung ano yung inuuna niya. No? As long as it's being seen is not the motivation behind the action. Sabi ng Panginoon, Matthew 5:16. Basahin natin. 5:16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin, yan, nagliliwanag, ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ipangalandakan? Hindi.
Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi po, may mga sirkumstansya, mga kapatid, na may pinapagawa sa iyo ng Panginoon, ang Panginoon sa buhay mo, tapos mabubunyag yun sa maraming tao. Tama ba? Magiging life's testimony yun sa maraming tao, kahit hindi mo intensyon na ipangalandakan yun. So, kailangan, you need to let your light shine. 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o naman ang ginagawa nyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen? Yes. Ang issue dito, mga kapatid, no, yung ating intention, yung ating puso. The heart of the issue is the issue of the heart. Yun ang issue. Alam mong laman ng puso mo. Sino ba naghahari sa buhay mo? No? God will reward you openly when you fast in secret. Ang ibig sabihin nun, yung mga Kristiyanong nakakaunawa kung ano ang kalooban ng Diyos sa langit, ginagawa natin yung mga righteous deeds in private, audience of no one. Mark 12:41-44. Ayan, malapit na pumalap. Sabi doon, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan niya ang mga naghuhulog ng salapi. Ayan, yung mga nagbibigay. Pinagmasdan ng Panginoon doon sa templo. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog sa malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang yun ang pinakahigit na marami kaysa sa hinulog ng nilang lahat. Amen? Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang. Baga parang sobra-sobra lang sa kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng yon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang kabuhayan. Amen? Pamilyar sa atin yung pangyayaring to? Aral to ng Panginoon, pagbibigay. Nakatingin ba ang Panginoon dun sa amount? No. Kailangan ba ng Diyos ang pera mo? No. Isipin mo, kailangan ba ng Diyos ang pera? Hindi. Siya pinakamayam, siya may-ari ng buong San Sinukob eh. Di ba? Hindi kailangan ng Lord ang pera natin. Anong kailangan ng Panginoon sa atin? Yung puso natin. Sabi nga, my child, give me your heart. Bakit hinihingi yung puso? Para baguhin niya. Di ba? Para dalisayin niya. Kaya hinihingi yun. Para mabago yung iyong karakter. No? Maghari sa iyo ang Diyos. Kaya ang aral dito ng Panginoon, doon sa kanyang mga disciples, doon na God knows the truth in our hearts. Alam ng Lord ang totoo sa puso natin. Amen. Nakita ng Panginoong Jesus na yung babaeng balo na yon ay nag-offer ng higit sa lahat. At nakita niya yung mga mayayaman na yon, yung greediness. No? Ibig sabihin yung pagiging sakim doon sa mga bagay na yon at pakitang tao lang. No? Ang ginagawa ng mga taong yon, mga religious leader na yun, nagpaparada sila, no, around flowing robes and receive respectful greetings in they walk in the synagogue and marketplaces. Sipin mo kahit sa mga palengke, no? Nandun sila, pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. No? The self-righteous prefer the praise of men at yung kanilang reward ay temporary. Kasi merong temporary reward, merong eternal rewards. Amen? Di ba napag-aralan mo natin? Yes. Kaya sabi, yung mga makumundo, temporary lang yan na reward. In the end, parusa ang kanilang matatamo dahil sa pagkukunwari. Kaya mga kapatid, ang sinasabi dito ng Panginoon, magpakatotoo na tayo sa Kanya. No? Maging totoo na tayo sa ating paglilingkod. Maging tapat na tayo sa ating panalangin, pagbibigay, at pag-aayuno. Ano ba natin yun? Dapat yun ang idalangin natin, Lord, ano po ang nais ninyong ibigay ko? Amen. Amen? Hindi parang naisip mo lang, ito. Hindi ganon. Pinagpipray yan, Lord, ano po ang nais mo na ibigay ko para sa kaharian mo dito sa lupa?
Amen. Nangungusap po ba ang Panginoon sa bawat isa sa atin? Amen. Yes. Hallelujah. Hindi lang sa pastor nangungusap ang Lord, sa bawat isa sa atin. Amen. Nangungusap ang Panginoon. At kumikilos siya nang sa gayon ang kanyang kingdom ay mag-expand ng mag-expand at mag-advance sa buong mundo. Yes. Amen. Makarinig ang mga bawat tao. So bakit tayo nagbibigay financially for the kingdom of God? To share, to spread the gospel, to sustain yung pangangailangan. Bakit? Masasabi ba natin sa Meralco, "Hoy Meralco, huwag nyo kaming siningilin ha, kasi nag-share kami ng gospel ha." Pwede ba yung sabihin? Hindi. Pag humayo ka, tapos nagpagas si Brother Roger, "Hoy, wag mo kaming singilin, full tank mo yan, go share kami ng gospel ha." Pwede ba niyang sabihin yan? Hindi. Gagastos ka eh. Maglalaan ka dahil para yon sa kingdom of God. Amen. Amen. Ang mga blessing ng Panginoon sa atin, hindi lahat para sa pangangailangan natin. Yes. May mga blessing ang Diyos na binibigay sa atin para itanim natin. Amen. Hallelujah. Amen. For the glory of God. Nag-i-invest ka sa spiritual, sa kingdom of God. Pinagpala ka ng Diyos para makapagpatanim ka pa ng marami. Yes. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga matutunan natin yung sowing and reaping. Amen. Anak, binless kita ng ganito. Hindi yan para sa need, para yan sa seed. Seed. Yung seed, anong mangyayari sa seed? Tutubo yun at magbubunga at magiging pagpapala pa sa marami. Amen. Hallelujah. Yun ang ginagawa natin sa pagbibigay, mga kapatid. Iniisip natin na ito ay seed. Hallelujah. No, at alam nyo ang sikreto, mga kapatid. Kapag kayo ay naglagay ng seed, lagyan nyo ng assignment. Yes. Glory No? to God. Hallelujah. Lord, ito ay para sa church building. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Lord, ito para sa 10 aircon na ilalagay mo pa dito. Hallelujah! Mga ganun eh. Lord, ito para sa instrument. Tanim ka ng tanim. Tanim ka lang ng tanim. Yes. At makikita mo ang kilos ng Panginoon, ang laya ng kilos ng banal na Espiritu, and you will see great reward in your life. Amen! Amen! Hallelujah! Matuto tayong magtanim, mga kapatid. No? Matuto tayo ng prinsipyo na tinuturo ng Diyos dahil yun ang mag-a-unlock, yun ang magbubukas ng marami pang pagpapala. Amen. Glory to God. Kasi yung seed, kapag hindi mo yun tinanim, may mangyayari ba doon? Wala. Mamamatay lang yun eh, matutuyo lang yun eh. Pero kapag tinanim mo yun, mabubuhay yun. Amen? Kasi minsan hingi tayo sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng ganito, bigyan mo kami ng tinapay or what, no? Bibigyan ka ba ng Lord literal tinapay babagsak? Hindi. Yung creation, ano ba yung creation? Biglang nagkaroon ng sampagita, puno ng mangga, ganun ba yun? Hindi. Seed yung nilagay ng Panginoon. Tanim. Yes. Amen. Alam niyo ba ang pinakamagaling na magsasaka ay ang Diyos? Amen. Glory to God. Hallelujah. Tinuro niya rin yan eh. Sa atin. He is the great farmer, mga kapatid. Kaya ang sabi sa atin ngayon, mga anak, the harvest are plentiful, but the workers are few. Kukunti lang yung mga nagtatanim. Yung iba, yung karamihan, nakangalang okay na naani. Naani na ba? Wala ka naman tinanim. The workers are few. Ang dami-daming harvest. Gusto ng Lord, ma-harvest mo yan. Gusto ng Lord, i-reward ka, pagpalain ka. Kaso hindi ka kumikilos. Kaya ka nga tinawag na worker eh. May pagkilos, mga kapatid. Amen? Amen. So, yun po ang aral sa atin para makamtan natin yung mga rewards na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, alam po natin, tayong lahat nagdaan tayo sa pagsubok, sa hirap. Amen? Hallelujah. Sino nakakaranas, walang ilaw, naputulan sa Meralco? No? Ayan. Naputulan ng tubig. Ayan. Kaya lumaki yung braso ko kasi nagigigib ako nung teenager ako. Diba? Yung mga ganong bagay, mga inalaw ng Panginoon para matuto ka. Yes. Para tumibay ka.
Yes. Yung mga pagsubok na yan, para tumibay ka, hindi para manghina ka. Amen. May blessing dyan. Amen. Tinanim yan ng Panginoon para sa iyo, para in the future magamit mo at maging pagpapala ka sa marami. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So ganoon mga kapatid, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Last verse na, Galatians 6:9. Kahit sa akin. Galatians 6:9. Yan. Hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon, kilos, mga Kristiyano. Amen. Sabi doon, Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing. Sa paggawa ng mabuti, huwag kang mapagod. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapagod. Sabihin mo pa, huwag kang magsawa. Yan. Sa paggawa ng mabuti. Sabi doon, for in due season, we shall reap. Amen. Kung hindi tayo susuko. Sabi doon, if we faint not, kung hindi tayo susuko, sa takdang panahon, aani ka ng marami. Amen. Amen! Hallelujah! Glory to God! Unahin lagi natin ang Panginoon at kailanman hindi ka mahuhuli. Ayan. Salamat sa Diyos. All glory to God, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. He is a rewarder. He is the provider. He is the healer. Amen! Na-receive mo ba, kapatid? Ulitin ko. He is the provider. Receive! He is the healer. Receive by faith. He is our strength. Receive by faith. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Hallelujah. I want to invite you in prayer, mga kapatid, in this prayer of agreement. Tayo po tayo, mga kapatid. No? Tayo po ay mga sundalo ni Kristo. Kapag sundalo, laging handa. Handa ka ba, kapatid? No? Handa ka ba sa pinapagawa ng Panginoon sa araw na to? Handa ka ba sa pagpapala ng Panginoon sa araw na to? Handa ka ba sa fresh revelation ng Lord sa araw na to? Amen. Ang sundalo ng Panginoon is always ready, Amen. is always available, Yes. is always willing. Yes. There's willingness. Ang motive mo ay pure. Ang intention mo ay walang iba para sa kaluguran ng Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Why are we here? Bakit tayo narito, DOCGM? It's for the glory of God. Why are we doing what we are doing today? Why do we fast? Why do we give? Why do we pray? Because that is the will of the Father. That is the will of God. No? Why do we have fellowship? That is the will of God. That is our purpose, is to give Him glory. Mga kapatid. Kapatid, do not lose your identity. No? Huwag mong kalimutan kung sino ka. Amen. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Yan. Dapat madiin yan sa iyo. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Anak ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Yes. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan ang lagi mong tandaan. Do not lose your identity. Despite of sickness, despite of suffering, Yes. sa kabila ng hardship at mga pagsubok, do not lose your identity in Christ. We belong to Christ. We belong to our Savior, Jesus Christ. He is the beginning, He is the end, the Alpha and the Omega. Yes. Do not lose your identity. There's a great reward in heaven. Yes, Lord God. We shall rise on eagle's wings, Panginoon. Katulad ng mga agila, ang aming mga pakpak ay papagaspas at ahayo sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you for the power and authority that you have vested in DOCGM family. Right now, we declare and we decree that we are more than conquerors, that we are victorious, that we
Let's worship the Lord. Bawat kaluluwang narito, tayo ay mga worshipers, tayo ay mga worship leaders. Let's worship God right now in prayer as we seek His face, as we seek Him first.